Mainit na balita mga kaboses ng masa. Grabe na naman ang mga kabalbalan at kalokohan sa Bucor. Bumalik na naman daw. DOJ Secretary Boyeng Rimulya ang nagpasimuno umano ng mga kalokohan na mga ito. Matapos nga ang mga isyu na kinakaharap ni Secretary Boyeng Rimulya noon at ang ilang buwan na pananahimik nito ay tila gusto na naman daw niyang magpapansin at gumawa na naman ng ingay sa loob ng Bucor. Matatandaan nga natin na noong panahon ni Tatay Digong ay naalis na nga ang mga iligal na gawain sa loob ng Bilibid. Subalit ngayon na hindi na siya ang nakaupo sa pwesto bilang Pangulo ay tila nagbabalikan na nga ang mga kahindik-hindik na gawain sa Bucor. At ito nga daw ay pinapangunahan ng walang iba kundi ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya. Kaya naman hindi maiwasan ng taong bayan na magbigay ng komento patungkol sa issue na ito. Ayon sa kanila, na si former President Rodrigo Roa Duterte lang daw ang nag-iisang presidente na mayroong magandang sense of humor dahil wala siyang pakialam whether people will agree on him or not. Pati umano ang kanyang mga jokes ay may mga laman na patama sa mga politiko na mga ito. Siya daw ay totoong definition ng lalaking leader na walang katakot-takot at kayang i-expose ang mga maling gawain at kalokohan ng mga politiko na mga ito. Kahit ang kapalit pa nito ay ang kanyang sariling buhay at hindi siya sakripisyo ito para sa kanyang bayan. Kaya naman, sigaw ng taong bayan ay humanda na ang mga politiko na haganid sa kapangyarihan ng mga ito dahil kapag nagbalik na sa gobyerno si Tatay Digong ay katapusan na ng pagiging korap na opisyalis nila. At heto nga't pakinggan natin ng buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Gusto ko yung estilo niya, mga boss, because he seems to get away with his style. Kumbaga, nakakalusot. Ang hirap niyang bitagin. Yon. Ang hirap niyang bitagin. Hindi, si PRRD, yung style na yan, yung ginagawa ni PRRD ngayon, yung ganyan, natural. Pansin nyo, ginagaya yan ng mga ibang politiko. Pangit, di ba? Hindi effective. Yung palamura, yung laging pagalit, yung, 'di ba? Hindi effective. Kay Tatay Digong effective. Ikaw ang mabibitag. Correct. Kapag sinubukan mo. I find it very amusing, interesting. Ika nga. I'm fascinated by the way he plays around with words. And he's having fun. Yun ang masarap doon. Yun. He's playing with words and he's having fun. Bakit? Organic. Natural ni Tatay Digong. Kita mo ngayon, binabanatan siya. Si Tatay Digong, lumambot. Ay, si Tatay Digong, nagbago. Ay, si Tatay Digong, natakot kay Marcos. Ganyan ang bato. Pero tama si Ben Tulfo. He's having fun. Alam niyo kung bakit? Di ba? Bukod dun sa organic, style eh. Alam niya, yung sinabi niyang yun, hindi siya nadulas. Hindi dahil nag-uulyanin. Plinano yung sinabi niya. Hindi yung basta nadulas. At alam niya magiging resulta at kinakagat ng tao. Kaya he's having fun. Kasi yun ang gusto niya mangyari. Kagatin ng tao. Sometimes entertaining, sometimes confusing. Himayin natin. Paano ba natin malalaman kung itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbibiro o hindi? Yun.
Sagutin nyo lang sa utak nyo, ha? Paano natin malalaman kung si Tatay Digong nagbibiro o hindi? Paano natin malalaman kung siya ay nagsisinungaling tulad ng sinasabi ng mga kumukontra sa kanya? Totoo bang sinasabi nila na siya ay nagsisimula ng mag-ulyanin? Kapag ang isang tao raw ay nag-ulyanin, the brilliance of the person is starting to fade away. Which means sooner Which is kabaligtaran. Yung brilliance, yung talino nawawala. Tatay Digong hindi. Master champion pa rin. Di ba? Tactician. Chess player ang datingan. Paano nyo malalaman kung nagsisinungaling, nagpapatawa, lumalambot? Hindi nyo mabasa si Tatay Digong, di ba? Tanong ko sa inyo, ngayon niya lang ba nangyari yan? Na hindi nyo mabasa si Tatay Digong? O dati na? Same, di ba? Dati rin naman hindi mabasa si Tatay Digong. Hindi kumukupas, ganun pa rin. Dati lang, presidente siya, ngayon hindi na presidente. But that exactly, yung brilliance niya. Why? Hindi nyo siya mabasa. Napikon na nga to si Lamas eh. Hindi siya mabasa ng administrasyon. Exactly. Kasi hindi ka magaling na tactician kung basa galaw mo. Yari ka sa kalaban kung basa galaw mo. Kaya nga magaling si Tatay Digong kasi hindi mabasa yung galaw. Kaya nga naging presidente out of nowhere eh. Hindi nila malaman. Sino to? Duterte. Hindi naman Davao lang yung kilala. Malayo pa sa survey, biglang bumulusok. Bakit? Hindi nila nabasa. Eksakto, di ba? or later is gonna lose it. Lahat ng yan, iisa-isahin natin. Una, mahilig magbiro itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit sa harap ng media, harap ng kamera, harap ng mikropono. Presidente pa siya noon. At hanggang ngayon, sa kasalukuyan, Malakas magbiro, di ba? Walang makagaya niyan. Pagka yung iba nagbibiro, corny. Di ba? Corny. Pag siya nagbiro, pasok eh. sige pa rin. Biro pa more. Birong may laman. Sure. Yung birong pangungutya or sarcastic joke, magaling siya dyan. Yun. Isa yan, tandaan nyo yan. Sarcastic joke, magaling siya dyan. Agree. Watch carefully, listen carefully. Ito yung tinatawag na sarcastic joke, magaling siya rito. Tingnan na maigi. Yung tinatawag na sarcastic joke, he's having fun. Oh. Saglit, tumingin na ba signal ko? Ayoko maputol to, maganda to eh. Oh, yung sarcastic joke daw niya, he's having fun. Okay po ba? Saka ko ibabalik si Tulpo pagka ayos na ha? Kasi mahirap eh. Gusto ko maano to eh. Example, Example. pahayag niya. Sabi niya nga, sa TV to, nakita naman to, nag-cover, wala akong sinabing ganon. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganon. Make it taking drug. Pero sabihin mong, addict, wala akong sinabi na ganon. Patayin mo na. Or papatayin o patayin ako ni Marcos yan. Yun mo, di ba? Patayin ako ni Marcos niyan. Di ba? Ilang beses niyang sinabi weak. Ilang beses niyang sinabing handa na akong mamatay. Tapos suddenly, takot siya kay Marcos. Suddenly, patayin ako ni Marcos. Bigyan ko kayo magandang halimbawa. Nakapunta na kayo sa mga kaibigan ninyo.
na napakaraming handa. Tapos sasabihin, "Hoy, pare, kumare, pasensya na po kayo ha. Yan lang ang napaghandaan ko eh. Oo, kasi medyo naghihirap kami ngayon. Pag tingnan mo yung bahay, ang laki. Pag tiningnan mo yung kotse, BMW, 4, 3. Pasensya na po ha. Kasi lugi yung negosyo." O yung iba naman na mga babaeng sexy. Yung mga ganyan. Parang tumataba ako. Taba ako na ata. Wala nang ang tabang lumalabas eh. Tabang-taba pa siya. Nagigets niyo yung point? Sino bitag? Hirap na hirap daw ang DDS ipaliwanag si Tatay Digong. Sinong nabitag? Di yung napikon. Yung naniwala. Bakit? Ito kasi, sabi ko sa inyo, sa politiko, huwag kayo basta naniniwala doon. Tagal nyo na sa politika eh. Political vlogger kayo. Spokesperson ka pa ng dating administrasyon, di mo alam yan. Hina nito. Pasok eh. Gusto ko yung komentaryo ni Ben Tulfo rito. Suwak sa banga. Suwak eh. Nabasa ni Ben Tulfo. Hindi siya DDS ha. Hindi nga sila nagkakausap ni Tatay Digong. Ang nakakaalam po nitong sinasabi ni Ben Tulfo are mga DDS vloggers, mga DDS supporters. Lahat ng DDS. Yung hindi DDS, hindi nakita. Ito yung mga sinasabi niyang sinusundan lang natin. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Biglang nakakahawa. Biglang matanda. Dati handa na akong mamatay. Matanda na ako. Mismo ka, Tatay Digong. Pinaglaruan mo tong mga animal na to. Pinaglaruan kayo ni Tatay Digong. Akalain mo yung edad na yan, pinaglalaruan kayong mga bata. Yan ang sinasabi natin. Eto, hindi lang talino. Sanay yan sa ground. Tandaan nyo si Tatay Digong. Hindi yan pinanganak sa Malacanang. Sanay yan sa ilalim. Marunong yan. Maraming na good time na media rito. Correct! Pinaglaruan ng media. Para sa kanila, balita na to. Ito, gusto ko to sinabi ni... Mapakutol kita ako muna. Ko. Alam ko mas pogi ka, pero channel ko to. Hindi. Joke lang. Si Tatay Digong, pag nagsalita, balita. Balita na yun. Ilang linggo na yung pagsasasalsalin ng vloggers, ng media. Bakit? Influencer si Tatay Digong, iba. Kayo na mag-isip, di na ako mag-uusga. Pag si Marcos ba nagsalita, ganyan? Balita. Si Tamba nagsalita, ganyan? Balita. Ontiveros, wala eh, di ba? Pero pag si Tatay Digong nagsalita, grabe. Kay maka-DDS ka, kay galit ka sa DDS, balita yan. Pipick upin yan. Sure yan. Pick up yan. Pipick upin ng media, pipick upin ng dilaw, pipick upin ng pula, pipick upin ng DDS. Pag si Tatay Digong nagsalita, balita. Pag si Tatay Digong nagsalita, ang tao nakikinig. O nga naman, basta kung anong lumabas sa kanyang bibig, as is, where is, balita na yan. Well, yung pangalawa, ito yung follow-up joke, birong pagdududa or cynical joke. Ito naman yung ginagamit niya sa mga politikong hindi niya pinagkakatiwalaan at dapat naman pagdududahan. Malimit ito. Ginagamit niya rin sa Kongreso. At kung kanino. Again, listen carefully and watch. Listen carefully. Watch carefully. Ito yung kanyang sinabi naman. If I can say it to Marcos, if I can say it
for all, antibiotic, aspirin, they're all drugs. Pero wala akong sinabi. Papatayin ako ni Marcos yan. Takot naman ako mamatay. Matanda na ako. Okay, makinig kayo mabuti. Tanong ko sa inyo, kahit kayo ay maka-Marcos, kayo ay makatamba, kayo ay maka-Ontiveros, tanong ko sa inyo, do you honestly believe takot si Duterte kay Marcos? Di ba? Kaya maraming nagalit eh. Napikon sila. Kasi alam nila, hindi totoo yung sinasabi ni Tatay Digong. How do you find that? Ito yung pangatlong bihira. Posibleng sa pamilya niya lang, kaibigan niya lang to. Yung birong in the spirit of fun. Wala lang. Kasiyahan, no harm done, no pun intended. Well, enter Antonio Trillanes. Yun! Sausaw! Anong aso kaya to? Hindi, wag aso. Sausaw. Anong asaw-sawan kaya ito? Toyo o patis o suka? Sige, sausaw ka na kasi hindi ka naman mananalo sa Senado ulit eh. Sausaw ka na kasi wala naman binatbat yung dilawan nyo eh. As usual. Madaling mabasa ang pinagsasabi nitong si Antonio Trillanes. Salamat nga pala sa Magdalo survey ha. At number 5 ini. Oh, number 5 si Tulfo raw sa Magdalo survey. What a big accomplishment. Come on. Keep pulling my leg. Hindi siya naniwala, di ba? Bakit? Basa niya, pinasasakay siya. Nakita niyo yung contrast? Kasi may galaw ganyan ng politiko. Pasasakayin kayo. Nabitag sila ni Tatay Digong. Sakay sila eh. Oh, si Tulfo hindi na pasakay. Nasa top 5. Magdalo nag-ano. Ayun. Wala. Bakit? Kasi ang difference, mahina utak nito si si Trililing. Basa mo galaw nito. Ang talagang magaling, hindi ka mababasa ng kaaway. Yun po talaga. Si Trililing, basang-basa eh. Basa na. Number 5 sa senatorial surveying ng inyo Magdalo. Sino? Ini. Thanks but no thanks. Okay, back to Trillanes. Sabi ni Trillanes, pathological liar daw itong si Rodrigo Duterte. Yan, pigo ng dilaw. Lalo na yan si Lamas. Ito si Lamas at saka siya. Pareha sila rin. Gusto niya mag-away si Duterte at saka si Marcos. Oh, para yung ICC papasukin. Kasi yari sila pag nakabalik ang Duterte. Oh, kaya sinisiraan. Ang ibig sabihin ng pathological liar, mga boss, yung taong walang sinasabing totoo at puro kasinungalingan na. Pangklase. Yung magiging sabihin, nasanay na yung pathological liar mabuhay sa kasinungalingan. Kaya naman, sa pananaw ni Antonio Trillanes, itong dating Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, may amats. Ibig sabihin, may tama raw. Makikita mo dyan sa post niya, mga boss, at babasahin ko. The pathological liar in Duterte was in full display. Malalang amats nito. Tell me about it. Mortal enemy number 1 nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siyang nakaupo pa, Senator pa si Antonio Trillanes. Sino kayang unang mag-uulianin dito sa dalawa? Si Tonyo? Very good question. Sino una lagay natin sa poll. Sa manunood ng replay, lagay nyo sino kaya una mag-uulyanin? Si Trillanes o si Tatay Digong? Saglit. Antayin nyo, lalagay natin Oh, pakisagot.
Yan, sagutin nyo sa poll at saka sa replay, tsaka sa Facebook, sagutin nyo na lang po din, ha? Ah. O si Digong, don't raise your hands. Please, if you know the answer, do not raise your hands so you don't get in trouble. Hindi, pinapoll ko na eh. Kapag tinawag mo ang isang taong pathological liar dahil pilit mong binabasa ang mga palabrang lumalabas sa bibig niya at ginagamit mong patunay ito o ebidensya mo, Tonyo, mabibitag ka. Yun. Ibig sabihin, nabitag na. Nabitag. Kasi, kaya mo sinabing pathological liar yan. Kaya mo sinabing sinungaling yan. Kasi binabasa mo lahat. Yung sinasabi niya. At yung sinasabi niya, kung ano na yung sinabi niya, yun sa'yo. Hindi po ganun. Hindi po ganun magbasa ng isang tao. Bibigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa, isang vlogger, maraming kaso, puro mura ang sinabi. Paniniwalaan niyo yung sinabi? Walang ebidensya? Nagmura lang nagmura? Palipat-lipat ng kampo? Paniniwalaan nyo? Ganun po yun. Ganun ang ibig sabihin. Dapat ang binabasa mo sa tao, yung maging mautak ka, Trillanes. Ang tagal-tagal mo na dyan, paano ka naging senador, wala kang utak? Slow down. Baka nakalimutan mo yung may tinatawag pang white lie. Wala kasi sa bokabularyo ninyo, ikaw particular Tonyo, or iba sa atin. Nag-ibig sabihin ng white lie, pagsisinungaling para hindi ma-offend, masaktan yung tao because you want to be decent and courteous but still you're lying. Ginagamit din ito ni dating Pangulong Duterte noon. At so it's an art of communicating para sa kanya. Sabi nga ng araw, marami nagsasabi out of the box. Hindi siya templated. Hindi siya yung sinasabing typical na statesman kung tawagin ng iba dahil he's just be himself. May kasabihan, style makes a difference. Every person, they have their own style. One of a kind yan. Si Tatay Digong, one of a kind. Hindi talaga magaya. Siguro ang closest na pwedeng makagaya sa kanya si Basti. Pero wala ako nakakita ng ganyan na kaya niyang laruin yung galit, tapos patawa, tapos binibili. Tapos lahat nakikinig. Kay mura, kay galit, kay puri, kay biro, binibili. One of a kind si Tatay Digong. Pero itong si Tonyo, ikaw Antonio Trillanes, like you listen carefully, nababasa kita ng maigi. Basang-basa ang papel mo sa akin. Ako, Ito si Trillanes wala. Hindi, kumbagat sa hindi sanay sa basa ang galawan niya. Basang-basa. Basang-basa siya. Malayo to. Alam mo na agad kung anong puntirya ni Trillanes eh. Diba? Alam mo na agad. Eto honestly sa mga Duterte, minsan mag-iisip kayo, ano yun? Ano yun, diba? Tulfo Bitag. Di ko makakalimutan yung sa Senate hearing, yung estilo mong accusatory, prosecutorial ang dating. Nako, lagot ka. Senate hearing yan. Senate hearing. Hindi yung paglilitis sa hukuman. Hindi ka prosecutor, hindi ka piskal. Etong ginagawa niya, mga boss sa akin, hindi ko matandaan. Kaya mas matindi ka, Trillanes. Sanay ka pagdating sa sinasabing pathological lying. That's what you are. Tanda. Ikaw yun eh. Galit sa sariling multo ito si Trillanes. Ano mo, Tonyo? May issue tayong dalawa. Ikaw at ako. Di pa tayo tapos.
Well, there's one thing I'll say, mga boss. If there's any Alam ko issue mo, Trillanes. Ulitin natin yan. Bidiinan natin yun. may issue tayong dalawa, ikaw at ako, di pa tayo tapos. Nako, lagot ka ngayon. Tandaan mo, eto mag-iingat po tayo sa ganito. Trillanes, hindi pa kayo tapos. Hanggang ngayon, di niya nakakalimutan. Senador ka noon, sila wala sa posisyon. Kaya nga dapat ang isang trabaho lang. Wala namang masamang manita ka. Pero wag mong pe-personalin ng isang tao. Kasi pag pinersonal mo yan, humanda ka. Babaliktad ang mundo. Ngayon, ilan na Tulfo nakaupo? Ikaw hindi ka na makakapasok sa Senado. Hindi ka mananalo dun. Pwede sumipsip ka ng sumipsip, mabigyan kang pwesto. Pero elected, malabo ka na dyan sa Senado. Pwede pa. Local. National, wala ka na. Pag nabaliktad ang mundo, tapos ka. Pag nakaupo ulit ang Duterte, good luck sa inyo. Yung mga naninira kay Sara ng personal, yung mga naninira kay Tatay Digong ng personal, yung naninira kay Basti ng personal, good luck sa inyo. Walang masama. Sabihin nyo kung anong mali. Basta may kinalaman sa trabaho. May kinalaman sa sikmura ng bawat Pilipino. Pero pag pinersonal mo yan, lagot kayo. Sahara Lokman Abroad, maraming salamat po. From Saudi, thank you Sahara Lokman Abroad. Thank you sa pagkusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Well, there's one thing I'll say, mga boss. If there's any good news, and the good news is, President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Duterte is now on the same page. Anong ibig sabihin? Pareho silang pabor sa Chacha or charter change at least dito magdudulot ng katahimikan. Dahil hindi na magiging mahabang issue rito. Ako, sa personally, medyo pabor ako sa Chacha, pero hindi ako pabor sa timing. Ayoko ng Chacha ngayon. Maybe after 2025. But sa ngayon, wala akong tiwala sa mga hawak. Sabi ni BBS Las Vegas, pang barangay kapitan lang yan si Trillanes. Alam mo, maganda to ha. Maganda po itong pangitain na ito kay Ben Tulfo. Tama yung punto niya eh. Kaya nung napanood ko, sabi ko, shoot sa banga. Ito talaga, hindi ko sinasabing natalino ako katulad niya. Pero yung talagang reaction ko, yan yun. Napaglaruan kayo ni Tatay Digong. Diba? Naniwala kayo eh. Dati naman yung gawain na yan. Nova Star, maraming salamat po sa pag-sponsor ng live na ito. Thank you Nova Star. At Jolly Wilder. Yan, 21 months ng member. Maraming salamat. Uy, Banateros Party List. Tingnan natin. Mukhang malabo ako dyan. Banateros Party List. Thank you, Jolly Wilder. So, abangan natin kung ano magiging development ngayon. But definitely, pikon na ang dilaw at pula. Mas lalo yung dilaw ngayon, kitang-kita ko. Kasi pinag-aaway yung dalawang kampo. Pag nakikita nilang ganun, tsapuera na naman sila. Meron tayong gustong panuorin, yung etong next na ito, bigyan nyo ng ano, kasi magandang balita ito. Sino sa inyo nakakamiss kay Katapang? Naalala nyo si Katapang? Diba? Nawala yan eh. Diba? Nagiging presscon yan. Mahana rin yan sa amo niya. Mahilig sa presscon yan eh. Diba? O, biglang nawala. Biglang sumulpot ulit. Ang galing ng timing, no? Pagbalik ni Boying, balik ulit si Katapang. Magaling tong bata na ito. Ha? Nako, may pinag-usapan ba kayo? Parang sabay na sabay ang mga pa-extra ninyong dalawa, ha? Anong meron? Oh. Ay, nako, kayong dalawa, oh. Tingnan natin to.
kubol na itinayo sa loob ng maximum compound ng New Bilibid Prison. Pero hindi yan kubol ng mga high-profile inmate, kundi para sa mga preso at mga dumadalaw nilang asawa. Pwede nga. Pwede nga. Conjugal hotel. Nangyari na yan dati. Naku, sinasabi, hindi nyo naman giniba. Oh. Tapos, kunwari, conjugal, pupuntahan niya na mag-asawa na makapag-check-in naman sila. Pero sino tumitira dyan? Yung mga drug lords? Di nga katapang. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Ito ang mga bagong kubol sa loob ng maximum New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Conjugal Hotel ang tawag Conjugal dito. hotel, oh. Oh. Pakita mo yan. Pakita mo loob niyan. Sos. Mala. Mamaya may mga TV na yan. Mamaya yung mga drug lords na nakatira dyan. Hindi ko pa yung pinagbibintangan. Kaya nga dapat patunayan ninyo. Patunayan mo katapang. Pakita nyo loob. Weekly pakita nyo. Duda ako dyan eh. Kayo ba duda? Hindi kasi isipin mo conjugal ano yan. Di ba papasukin yung mga asawa, pupunta dyan. Ang ingay niyan. Kutsoli, nainggit ka na naman eh. Mapagbibintangan na naman tayong nainggit niyan eh. Oh, siyempre sabay-sabay yan. Dalaw yan eh, di ba? O isang linggo, isang buwan kang walang dalaw, tapos sabay-sabay. Ang tanong, sino po pwede dyan? Yung may pera lang ba? Sino pwede dyan? Eh ilan lang yan, ilan ang preso? Sino pagbibigyan nyo? Bawat kubol may malambot na kama. Electric Bantag, may kubol-kubol. Sinira na nga yung kubol-kubol na yan eh. Nagbalik-balik na naman ang kubol, bantag, ano masasabi mo? Bantag, kung nakikinig ka sa akin, paggalawin mo yung baso. Paggalawin mo yung baso. Sabihin mo anong komento mo dito. Ilalabas po. fan at malinis na tuwalya. Bakit? Loko rin tong ano na to, no? Ba't mo diniinan pa yung malinis na tuwalya? Parang ano delicates yun Parang malinis na tuwalya. Tayo pa ang magbabayad ng palit bedsheet niyan. Meron daw din niyang surot at daga. Si Esme, sanay na sanay, Tissue ang kailangan, hindi tuwalya. Ewan ko sa'yo. Parang mas okay yung tuwalya. Binuking yung sarili. Hindi po. Tama, tissue daw, tissue. Sogo sa loob ng Bilibid. Negosyo! Nako'y negosyo yan. Kasi sino? Sino pwede Sino pwede dyan? Iilan yan? Naku! Papol tayo. Ano ba dapat? Tissue o tuwalya? Saan napunta yung ating Gulo-gulo ni Esme. Saan napunta tuloy yung yung title ko dito. Ano ba dapat? Tissue o tuwalya? Ito ng Bureau of Corrections para mga pag-private time ang mga persons deprived of liberty o PDL at kanilang mga asawang bibisita sa kulungan. Ilang oras yan? Pwede bang red horse dyan? May pakbet ba dyan? Pwede umorder. Kasi nga, madalang sila magkita ng mga asawa nila, no? That's concern. Binigyan na lang natin ng privacy ng mga tao. Siyempre, yun nga, part of... Baka naman drug lords ang binigyan nyo ng privacy. Hindi ko po kayo pinagbibintangan, nagtatanong lang tanong lang po. Sana ipakita nyo yung kubol na yan weekly. Nang makikita natin kung yan ay tinitirahan na. Baka mamaya tinitirahan na yan ng mga drug lords na may mga pera, siyempre. Mahirap yan. Their rights yan right to see their family, right to communicate with their family and to see their children. Yan. So meron dito sila na
Pwede silang Sabi dito, malamang may fried chicken yan sa beer, coach. Hoy, nako. May salamin ba yan sa ibabaw? Nako. Miss ko tuloy yung kabataan ko. Rene Francisco, Coach Oli, magpapakulong na ako. May hotel pala dyan. Baka mahal yan. Mahal yan sigurado. Ilan lang yung kwarto na yan. Magtatalo kayo dyan. Galing talaga ni Esme. Oh. Dapat dim lights. Mukhang sanay na sanay ka, Esme. Ha? Mukhang may hugot ka. conjugal visit. Oh, pero yun nga, hindi naman whole day yan. But at the same time, at least nakakasama ng mga mag-asawa. No? Okay, tama sinabi ni Bright Naria. Kahit Baka, coach, baka ngayon lang yan. Tapos pagkatapos na interview, papalitan na nila ng appliances yan. Correct. Huwag nyo lagyan ng electric fan niya. Huwag nyo lagyan ng aircon. Hayaan nyo sila magpawis-pawis. Electric fan lang. Hindi kasi pag aircon yan, baka tinitirahan na yan eh. Alam naman natin yung tugtugin na yan. Hindi sa nagbibintang tayo, but that is public knowledge na po. Ha? Ganyan po ang gawain. Kaya nga ginibayan ni Bantag yung kubul-kubul-kubul na yan. Diba? Yan, dyan din galing yung dating panahon nung nakulong na senador na na gusto maging senador na sip-sip na nakawala. sinong PDL na may asawa, pwedeng gumamit nito. Pero by schedule. Kalahating oras lang silang papayagan sa loob. Naku, grabe, paspasan yun. Kalahating oras. Wala na palang kwentuhan yan. Bantag naman. Ay, bantag na. Katapang naman. Bigyan mo naman ng kwentuhan. Nakaka-pressure yun. Anak, kawawa naman. Kalahating. Sa bagay, pagka medyo matagal-tagal ka ng walang sexy time, talaga namang yung kalahating oras, talagang ano na yan. Ha? Marami ng ganap yan. Ha? Oh. Mahal kong Pilipinas, hinahanap si Jonel. Kawawa yung mga babae sa ganyan. Oo. Mabilisan yan. Wala man lang lambingan yan. Siyempre may lambingan yan. Parang di oras naman eh. Sago-sago yan. Kayo kung ano-ano na pa yung iniisip nyo. Nako, magkakasurot dyan. Nako. Hindi, baka yan nga malilinis pa nila eh. Kasi pag alis nila, pasok na yung mga VIP. Para mabigyan din ng tsansa ang ibang mga dalaw. Sigurado naman daw ang privacy dahil may lock ang bawat kubol. Bukod sa conjugal lot, Delikado talaga, may lock ang kubol. Pang VIP ang datingan na, pang VIP katapang. Nagtatanong lang ha, patunayan nyo sana linggo-linggo may pumupunta dyan. itinayo rin ang Maxicamp Visiting Area. Isa naman itong playground sa labas ng mga kubol. Para naman sa mga dadalaw na May tanong ako sa iyo, katapang. May tanong lang ako ha. Kasi dami mong nagagawa eh. Meron niyang conjugal visit na yan, kubul-kubul mo na yan, dahil may playground ka pa. Naalala ko dati, sabi mo magkakaroon ng nilaunch nyo pa yun eh. Nilabas nyo pa sa yan ha. Sa mainstream media, may video po yan. Yung sinabi nyo may kadiwa. Hanggang ngayon ba may kadiwa pa rin? O for media purposes lang yun? Katapang, nagtatanong lang po, hindi tayo nagbibintang ha. Kasi gusto kong pumunta ron eh. May kadiwa pa rin ba dyan sa Bucor? O first and last na yun? Pakitang tao nyo lang. Kasi gusto kong puntahan bukas, mabimili ko. May kadiwa pa rin ba ron, katapang? Sahara Lukman Abroad, maraming salamat po ulit. Thank you. Sahara Lukman Abroad. ng mga preso.
Kompleto rin ang pasilidad at may picnic area pa. Layon daw nitong hindi humalo ang mga bata sa iba pang mga bilanggo. Isinentro sa mga pamilya ng PDL ang mga bagong Sabi dito saglita, ang mga inmate dapat magpatayo na agad bago dumating ang asawa para diretsuhan na. Sabi ni Noah Basta. Paano mo gagawin yun? Di ba? And kasama mo, siksikan kayo dun sa loob eh. Tapos magpapatayo ka agad. Baka sumabit-sabit. Delikado. Sabi naman ni The Ghost, hindi totoo yan. Kalahating oras, sana subukan ni Katapang o oras natin kung makakarating siya. Siyempre, front niya lang yon. May short time, 3 hours na at extended pa. Business is business or business as usual. Maraming hindi naniniwala sa iyo, Katapang. Ay, hindi ko po kayo pinagbibintangan. Nagtatanong lang tayo. Baka mamaya. Yun yung sinasabi nila eh. Yang kubol daw lang dyan. Ginagamit na VIP. But anyway, malay mo, di ba? May makakuha dyan ng video, VIP na gumagamit niyan. Isa pa yun. Magandang ito. Kunwari asawa, yun pala tilapia. Tama si Florinda. O, nagtatanong lang, hindi rin tayo nagbibintang, Katapang, ha? Tanong lang. Baka mamaya tilapia yan, hindi asawa eh. No, kasi yan ang sinasabi. Yun yung sinasabi nila. Oo, ginagawa raw negosyo yan, di ba? Lumabas po yung balita na yan. Kaya nga tinatanong natin, may katotohanan ba yun? Kasi may bentahan daw ng tilapia. Oh. Nininegosyo. May katong din. Mga commissioner. Di umano. O, nangungumisyon doon sa tilapia na ipinapasok. Totoo po ba yun? Tanong ko lang. Oh, baka mamaya hindi naman asawa pa papasukin dyan, tilapia, nagnegosyo lang kayo. Ay, wag ganon, wag ganon. Ha? Oh. Jinky Bell, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito from US. Thank you, Jinky Bell. Live tilapia, baka nga tilapia. Masama niyan. Mag-aaway-away pa sila dyan. Siyempre, kung talagang tilapia yan, sino makaka-afford nun? Diba? So, hindi na patas. Siyempre, may mga pera, yung may mga VIP. Pasilidad bilang bahagi ng reformation program ng Bucor sa mga PDL at proyekto ng bagong Bucor, bagong Pilipinas ni Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. Ayon sa Bucor, ang pinagtayuan ng mga pasilidad na aabot sa kalahating ektaryang lupa ay ang lugar na isinailalim noon sa clearing operation. Nasa 300 PDL daw ang makikinabang sa mga bagong pasilidad. So overall, yan part ng reformation nila. Mas mabilis silang magbabagong buhay at makakalaya kung medyo nakita nila pamilya nila, suportado sila ng pamilya, suportado sila ng Bucor. Sa daming aayusin, ano? Sa daming programa, sa daming aayusin. Ang inuna yung kubol. Meron na ba kayo diyang ano? Kasi di ba yan ang problema dati? Di ba? Walang camera. Walang body cam, walang CCTV. Maraming naging problema dyan, di ba? Oh. Meron na ba noon? O talagang unan yung prinaject yung kubul-kubul na yan. Bilang bahagi rin ng programa, nagdagdag ng mga non-uniform personnel gaya ng mga nurse at doktor sa NBP Hospital. Samantala, inanunsyo May nurse at doktor. Tapos yung mga nurse at doktor, mga sexy, no? Nako. No, incognito. Di inunang CCTV, baka magrambulan pa mga bata dyan. Tanong lang, meron na ba kayong CCTV? Katapang, yan yung iniimbestigahan noon. Meron na ba kayong body cam? Aurea Haway, maraming salamat po.